Ito na po yung part 2 ng ating 3 parts video series sa unang 100 days ng urban crayfish farmers sa pag-aalaga ng crayfish. Ang video na ito ay parte ng 3 parts featured video ng The Urban Crayfish Farmer video number 14. Sa part 2 video ay ito po ang ating mga katanungan. Ano-anong mga crayfish breeders habitat or tirahan ang aking inihanda sa urban home farming setup? Ilan trio set na crayfish breeders ang aking binili sa aking urban home crayfish farming setup? Ilan storage box aquarium at trapalpan ang aking kinailangan sa aking urban home farming setup? Magkano ang aking nagastos sa aking pag-umpisa ng aking urban home crayfish setup? Sa part 2 video ay aking isi-share ang aking mga preparasyon sa magiging habitat ng mga crayfish at ang paggawa ng DIY plastic storage box aquarium at ang 2 levels trapalpan. Kasama dito ang pagbili ng 4 na trio set na crayfish breeders na ating aalagaan. 2 trio sets sa sinasabing Taguro line at 2 trio sets naman sa sinasabing giant line or large size crayfish breeder. Sa part 2 video ay isasama ko ang mga ballpark expenses at cost or aking mga nagastos bawat unit, kasama rin ang mga timelines para sa ating pagtahak ng 100 days hanggang magka-crayling. Sa nakaraang part 1 video ay aking nang na-discuss ang mga dapat i-consider sa pag-uumpisa ng urban crayfish farming sa home farm setting. Ito ang aking mga research, pag-aaral at basic understanding sa our crayfish, pati ang mga kino-consider sa paghahanap ng mga crayfish supplier or breeders para sa ating crayfish na aalagaan. At ang ating pagpili ng alagahan sa pag-uumpisa, breeders ba or crayling sa ating urban home crayfish farming. Sa part 3 video naman ay ating tatalakayin ang ating ginawang pag-aalaga. Umpisa sa ating nabiling 4 na trio set ng crayfish breeders hanggang sa 3 female breeders na ating alagaan ay naging buried or nangitlog at hanggang nagkaroon na nga ng mga crayling. Nabanggit ko na po ito sa part 1 pero ulitin ko ulit. Gusto ko lang pong ipaalam na ang aking mga isineshare sa 3 parts video series na ito ay ang aking mga personal na napag-aralan at karanasan sa pag-aalaga ng crayfish at ang aking pagtahak sa unang 100 days ko sa urban home crayfish farming. Mubra po ito sa akin pero sa huli ay mananaig pa rin ang kanya-kanyang paraan na obra base sa kanya-kanyang experience at base rin sa kanya-kanyang situation, kasama na dito ng mga resources gaya ng pinansyal at ang lugar sa pagpa-farm or location. Sana makatulong to lalo na sa mga nagpaplano mag-umpisa pa lamang ng urban home crayfish farming. Okay, umpisahan na natin ang ating part 2 video. Umpisa po sa aking pangunahing na gasto sa mga preparasyon sa unang 5 linggo or first 35 days sa aking urban home crayfish farming setup. Kasama sa mga gastos ay ang paggawa ng 2 DIY storage box aquarium at ang DIY 2-level trapalpan. Kasama dito ang integrated DIY water filter sa mga aquariums at trapalpan. At syempre kasama ang gastos ko sa pagbili ng 4 na trio sets na crayfish breeders na nasa 4 to 5 inches na ang laki at nasa 4 na buwan na ang edad. Ang mga total sa unang nagastos sa 2 DIY underbed storage box aquarium at sa 2-level trapalpan ay umabot ng 17,000 pesos. Sa 4 na trio sets na crayfish breeders kasama ang Lalamove delivery service ay umabot ng 6,600 pesos. Kaya ang total po lahat ay umabot ng 23,600 pesos.
Yang gastos po na yan ay hanggang sa preparasyon po ng mga tirahan at sa pagbili ng mga crayfish breeders lang. Wala pa po dyan ang nagastos sa maintenance at ang mga improvements at iba pang kinakailangan hanggang mag-breed or mangitlog at magka-crayling na ang 3 female breeder. Paalala po, ang ating nagastos sa startup ng ating urban home crayfish farming ay hindi po budget meal. Nasa mataas na gastos po talaga. Pwede naman po hindi ganyang kalaki ang gagastusin. Nasa diskarte na lang po kung paano maghanap ng alternative na materyales at kung saan bibili ng budget meal na crayfish breeder. Ang mahalaga ay naipakita at naishare natin kung magkano talaga ang gagastusin pag gagamitan ng standard at quality na materyales at magagandang mga crayfish breeders. Ulitin ko po, pwede pong makatipid sa gastos lalo na kung meron po kayo talagang lugar na maluwag sa likod ng inyong bahay. Sabi ko nga, diskartehan na lang sa mga kailangang materyales at bumili sa mga breeders na nag-o-offer ng discounted na presyo para sa mga crayfish breeder. Panoorin na lang po ang kabuuan ng video para sa mga detalye. Umpisahan natin sa DIY Plastic Storage Box Aquarium. Ang DIY Plastic Storage Box Aquarium ay gawa sa transparent na underbed storage box. Ang mga hides naman ay gamit ang mga pinutol na PVC pipe. Ang ating initial requirement ay kailangan natin ng 2 aquarium. Ang 2 plastic storage box aquarium ay magiging holding tank or kung saan ko muna ilalagay ang mga crayfish breeder hanggang handa na or gawa na ang mga trapal ponds. Magsisilbi na rin itong holding tanks bawat pagkatapos mangitlog at magpisa ang mga crayfish breeder. At habang wala pa or hindi pa nagagawa ang mga trapal ponds ay dito ko muna ilalagay ang mga crayfish breeders. Ang estimated na gasto sa 2 DIY plastic storage box aquarium ay nasa 1,300 pesos din. Ang timeline ng paggawa ay sa umpisa ng day 1 sa unang linggo. Sa ating DIY plastic storage box aquarium ay may laki na 81 liters na underbed storage box ang ating ginamit. Ang plastic storage box na ito ay may maluwag na floor area, mga 2 square feet na tama lang sa ideal na 1 set ng trio crayfish breeders bawat aquarium. Tandaan po natin sa pag-consider ng stocking density ay ang floor area or lawak ng floor ng aquarium. Pinili rin natin ang transparent box para mas madali natin masilip ang mga crayfish breeder. Nangangailangan tayo ng 2 DIY plastic storage box aquarium nga. Ngayon naman ay ang ating DIY water filter, canister type ito at nakalagay na sa loob or integrated na sa mga aquarium. Sa housing ng ating DIY water filter ay gumamit tayo ng 1.8 liters na tall airtight food container. Ang gamit naman nating submersible water pump ay 3 watts na. Kaya ang 220 liters per hour na water outflow. Sa mga tubings naman ay PVC water piping at fittings ang ating ginamit. Ang mga ginamit na filter media naman ay cotton wool, mga assorted lava rock, lava at ceramic ring. Kailangan din natin ng 2 water filter para sa integrated water filter bawat isa sa 2 DIY plastic storage box aquarium. Ibig sabihin, dedicated water filter na siya. Nakalagay na sa loob ng mga aquarium. Kailangan kong lagyan ng water filter sa bawat aquarium para manatiling parating maayos ang water quality at maiwasan na din ang ammonia buildup at ammonia spike. Pag merong water filter sa aquarium ay mababawasan na rin ang dalas ng parating pag-water change. Ang estimated na gastos naman sa 2 DIY water filter para sa mga aquariums ay nasa 1,500 pesos. Ang timeline ng paggawa ay sa umpisa ng day 1 sa unang linggo din. Pagkabit na ng aerator pump, ang air pump na aking ginamit ay 3 watts unit. Meron itong 2 air output. Ang total output capacity naman ay 3 liters per minute. Ginamitan ng silicone hose at sa mga dulo ay gamit ng maliliit na air stone.
Ang estimated na gastos naman sa isang maliit na air pump kasama ang mga hose at airstone ay nasa 400 pesos. Ang timeline ng paggawa ay sa umpisa rin sa day 1 sa unang linggo. Ang aerator pump or aeration para sa tubig ay isa sa mga critical na pangangailangan ng isang maliit na aquarium para mapanatiling properly oxygenated ang tubig. Water cycling or pagkondisyon ng tubig ng ating dalawang set ng DIY plastic storage box aquarium. Bago i-condition ang tubig ng ating dalawang set ng plastic storage box aquariums, maglalagay muna tayo ng mga assorted lava at ceramic rings para magiging substrate substitute. Naglalagay din tayo ng mga aquatic plants at pati na rin maliliit na isda sa dalawang aquarium. Pagkatapos malagyan ng chlorine-free na tubig ng dalawang storage box aquarium na meron taas or lalim ng tubig na mga 100 mm or 4 inches. Ang mga aquariums ay isa-cycle ng 2 linggo. Kasama na rito ang pagpaandar ng water filter at ang aerator pump. Ang pag-cycle sa tubig ay paraan para makondisyon ang tubig sa mga aquarium para mag-grow ang mga good bacteria at dumami sa mga biological filter media at sa mga lava rings at ceramic rings na nagsisilbing alternate substrate. Ang nagastos sa pagkondisyon ng tubig ng aquarium kasama na ito ang pagbili ng mga ceramic rings at iba pa, aquatic plants at maliliit na isda ay umabot din ng 400 pesos. Ang timeline ay inabot hanggang pangatlong linggo. Ang paggawa naman ng mga trapal pan habang inaantay ang pagkondisyon ng mga storage box aquarium ay ito na rin ang time para gawin na rin natin ang dalawang trapal pan. Ito ay 2 layers trapal pan ang kabuuan. May sukat na 8 feet by 3 feet by 1 foot bawat trapal pan. Ang frame or stand naman ay gawa sa welded steel angle bar. Ang ating gastos naman sa paggawa ng dalawang levels na trapal pan kasama na dito ang welding work, labor at painting at mga iba pang miscellaneous na gastos ng mga materyales kaya ang total cost ay umabot po ng 10,000 pesos. Ang timeline ay ginawa ito ng second week na. Ang gastos po ay nilimitahan na lang natin ng 10k na budget. Ang isa pang karagdagan sa paggawa natin ay pagdedetermine ng sukat. Base ito sa dami ng mga materyales na nabili para ma-minimize o hanggang maaari ay walang masasayang na materyales. Ang plano sa paggamit ng dalawang trapal pan, ito nga ang dalawang levels na trapal pan ay base ito sa mga sumusunod. Ang opsyon sa 2 levels trapal pans, kailangan hindi masisira ang view sa harapan ng bahay, sa tabi ng garahe kung saan ilalagay ang 2 levels trapal pan. Ang gagawin 2 levels trapal pan, dapat madali ang access pareho sa ilalim at sa ibabaw na pan para ito madali at mas maiging ma-monitor ang daily progress. Kasama na dito ang documentations at ang educational purposes. Ang unang plano ay magkaroon ng dalawang sets ng mga trio rapies breeders. Sa ibabaw na pan, doon ilalagay ang 2 sets na sinasabing Taguro line na nabili naman sa mga legit na seller ng popular na Taguro lines. Ang ilalim na pan ay para naman sa 2 set trios na nanggagaling sa mga mud pans or concrete pan grower or farmer na nag-o-offer naman ng giant line o malalaking size ng crayfish breeders. Ang intention dito ay para i-breed ang dalawang crayfish line na hindi magkaano-ano or magkaanak at galing sa mga magkaibang farmers para ito sa ating educational purposes. Sa pag-aaral, kasama rito ang pagkakaiba ng dalawang magkaibang mga lines na ito. Ang comparison ay isasagawa sa first generation breeding cycle sa dalawang lines para makakita ang pagkaiba ng dalawang magkaibang crayfish genes. Pagkatapos ang comparison ng dalawang magkaibang crayfish breeder, siguro mga after second, sakali or third breeding cycles na ay gagawa na tayo ng crossbreeding. Ito ay crossbreeding by selection.
Ang crossbreeding ay ginagawa para maiwasan ang tinatawag na inbreeding at umaasang gaganda ang quality ng ating mga broodstocks or breeding materials. Ngayon naman ay ang ating DIY trapal pan water filter, canister type din ito. Integrated din sa mga trapal pan. Gumamit tayo ng 12 liters na airtight pod container para sa ating DIY trapal pan water filter. Ang ating ginamit na filter media ay cotton wool, assorted lava rocks at ceramic rings. Ang submersible pump naman ay may 7 watts pump na kaya ang 1,100 liters per hour na water outflow. Gumamit din tayo ng mga PVC pipes at fittings. Nangangailangan din tayo ng 2 unit na water filter, isa bawat trapal pan. Ang DIY water filter ay integrated or kasama na rin sa loob mismo ng bawat isang trapal pan. Gaya ng aking mga nabanggit na ang mga water filter ay kinakailangan para ma-maintain ang consistent water quality at para maiwasan ang ammonia buildup at ammonia spike. Pag meron water filter, mababawasan din ang madalas na mga water change. Ang nagastos sa 2 DIY water filter para sa mga trapal pan ay umabot din ng 2,300 pesos. Sa timeline naman, ginawa ito ng umpisa sa pangalawang linggo. Okay, ang paglalagay ng aerator pump sa mga trapal pan. Ang ginamit na air pump para sa 2 trapal pan ay 5 watts unit. Meron 2 air output na. Merong kapasidad na 5 liters per minute na total output. Siyempre, kinakailangan ng silicone air hose at meron din mga maliliit na air stones sa dulo. Ang gastos para sa aeration pump ay umabot ng 500 pesos. Sa timeline rin, ito ay umpisa ng pangalawang linggo. Ang aerator pump, sabi ko na kinakailangan pa rin para sa aeration ng tubig. Ito ay critical na pangangailangan para mapanatiling properly oxygenated ang tubig. Punta na muna tayo sa pag-cycle ng 2 trapal pan. Siyempre po, ang pag-cycle sa pagkondisyon sa 2 trapal pans ay nilagyan po rin natin ng mga assorted lava rings at ceramic rings para maging substrate substitute. Naglagay na rin po tayo ng mga aquatic plants at mga maliliit na isda sa mga trapal pans. After malagyan ng chlorine-free na tubig sa lalim din or taas na mga 100 mm or 4 inches, ang trapal pans ay na-cycle ng 2 linggo. Kasama na rin dito ang pag-run ng water filter at aeration pump. Ang pagkondisyon po ng tubig sa trapal pan ay para ang mga beneficial bacteria ay mabigyan ng pagkakataon tumira at dumami sa mga biofilter media. Kasama na rin ang mga alternate substrate na mga lava rings at ceramic rings sa mga trapal pans. Siyempre, meron ding cost ito gaya nga ng aquatic plants, ang mga maliliit na isda at mga substrate na nilagay. Umabot din ito ng mga 600 pesos. Timeline, ginawa ang pag-cycle sa pangatlo hanggang pang-4 na linggo. Ngayon naman ay ang pagbili ng unang trio sets ng crayfish breeders. Sa umpisa ay bumili muna tayo ng 2 trio sets na Taguro Line crayfish breeder sa isang legit na Taguro Line grower farmer. Ang presyo ng ating pagbili kasama na dito ang lalamove shipping ay umabot din ng 3,400 pesos. Ang timeline ay nasa bandang 3rd week na tayo bumili. Sa umpisa nga ay bumili tayo ng Taguro Line na 2 set sa isang legit Taguro breeder farmer from Bustos, Bulacan. Ang 2 set ng trio Taguro crayfish breeders ay dito muna sa 2 DIY plastic storage box aquarium. Isang set na trio bawat isang storage box aquarium. At syempre dahil nga ang mga crayfish breeders ay galing sa ibang lugar or ibang habitat or tirahan, importante at kinakailangan ng proper acclimation procedure.
Ang mga crayfish breeders ay sa storage box muna titira hanggang ang mga trapalpans ay ready na. Aabutin ito ng mga 3 weeks. Simula nang binili ang mga unang tryoset crayfish breeders. Pag ready na ang mga trapalpan, ang dalawang tryosets na Taguro crayfish breeders ay ililipat na sa ibabaw na trapalpan. Sa ngayon, habang nakacycle procedure ang mga trapalpans, gaya ng nabanggit na natin ay ang mga unang tryosets na Taguro crayfish breeders natin ay sa mga DIY storage box aquarium muna sila. Dito muna ang mga crayfish breeders hanggang matapos ang pagkondisyon sa tubig ng ating mga trapalpan. Aabutin din ito ng mga 2 linggo ang pagcycle ng tubig sa mga trapalpan bago talaga makondisyon. Ang DIY storage box aquarium ay magsisilbing quarantine na rin sa mga crayfish. At syempre dito naman talaga ang unang step at unang lagayan sa pag-start ng pag-alaga ng crayfish sa urbang crayfish farming setup. Okay, ang gastos natin sa period na ito ay very minimal lang, gaya ng feeds at kuryente. So, consider na natin walang cost. Ang timeline hanggang pang-4 na linggo na tayo. Ngayon ay umabot na tayo sa pag-transfer ng una nating biniling 2 sets tryo crayfish breeders sa trapalpan. Sa ating mga obserbasyon, nakita natin na ang mga crayfish ay nasisikipan pa rin sa malaki-laki na rin nating storage box aquarium na ating ginawa. At nakita rin natin ang mga crayfish ay hindi pa rin ready na mag-breed or mag-berid. Base ito sa mga physical looks, lalo na sa 2 male breeders. Ang dapat na red color na mga sipit ay hindi pa masyadong nakikita. Ito naman ay base sa ating mga research. Ang tansya natin ay hopefully mag-breed na pagkatapos ng 2 buwan ng paghahanda at least. Sa paglipat ng mga crayfish breeders sa mas malawak na tirahan ay ma-encourage ng molting at mas mabilis na paglaki. Siyempre, kailangan pa rin ng acclimation procedure para siguradong hindi ma-water shock ang mga crayfish breeders sa paglipat. Lalo na kung ang mga water quality parameters sa storage box aquarium at sa trapalpan ay hindi magkapareho. Dahil paglipat lang naman ang ginawa, syempre walang gastos dito. Timeline, nasa pang-5 linggo na tayo. Pagbili ng pangalawang 2 set ng tryo breeders na giant or large size crayfish breeders. Sa part 3 dapat makasama ang pagbili ng pangalawang 2 sets na tryo crayfish breeder. Pero isinama ko na sa part 2 para malaman at matutal na ang unang gastos. Sa pangalawang 2 tryo sets ng giant line ay nabili sa grower farmer from Cavite. Ang gastos naman kasama na ang Lalamove delivery service ay umabot din ng 3,200 pesos. At ang timeline ng pagbili ay umpisa ng pang-5 linggo. Ang pangalawang pagbili ng 2 tryoset na giant line crayfish breeders galing sa mud pan or concrete pan breeder farmer sa Cavite. Ang 2 set ng tryo crayfish giant breeders ay diretso nang ilalagay sa ilalim na trapalpan. Dahil nga ang mga crayfish breeders ay galing sa ibang lugar at tirahan, importante at kinakailangan ng proper acclimation. Okay po, hanggang dito na lang muna ang part 2 ng video number 14. Sa part 3 ay tatalakayin na natin ang pag-aalaga ng mga crayfish breeders hanggang mag-berid at mangitlog at magkaroon ng crayling. Salamat!